Thank you, Jesus. Thank you for this gift. There's only one way, isn't it? There's only one way, and that is Jesus Christ. Hallelujah. Grabe ang
Thank you, Lord. Pagkain sa Diyos. Thank you. Glory to God. Salamat, answers. Right, my brothers and sisters. We're going to worship you. Sometimes, maybe some of you here are going through difficult times at this time. Sometimes you feel that you are up. Sometimes you feel that you are down. And when we are in the lowest point of our lives, we feel that God is not with us, right? We feel that God doesn't answer our prayers. But you know what? When we are at the lowest, God tries to pull us up, isn't it? Keeps on pulling us up. And we help us to stand up, be still, and become stronger. And when we are stronger, we feel that God is with us. That God never leaves us. And then at the time He will say, you're God. You're the God of all my days. Amen? You never let me. Oh Jesus, you are the God who provides everything, oh God. Into you, my heart and pieces, found a God, healing Come on, lift up your heads. You believe that God is with us. turn to you, everything behind me, Hallelujah. and found a God, waiting for me soon. I look to you, drowning in my question, and found a God, hold for me still. And I trusted you, and stealing out the ocean, you put my hand about the waves, to the God of all my days. Is there I can, you make a way, and I can give you all my praise. My season change, you stay the same. Everyone. You're the God of all my days. Yes, Lord. You're the God of all things. God, give us right now. Run from you, underneath the shadows, found a God, endlessly pursues. I hid from you, founded by my failure, and found a God whose grace recovers me. I fell on you. That was my weakness. Found a God, the lifter of my head. And worship you, girl, you're right beside me. You're the reason that I sing to the God of all my days. Is there I can, you make a way, and I will give you all my praise. My season change, you stay the same. You're the God of all my in my worry, God, you are my stillness. In my searching, God, you are my answers. In my blindness, God, you are my vision. In my bondage, God, you are my freedom. In my weakness, God, you are
mag-aalay tayo ng buhay para mapurihan, maparangalan ang ating dakilang Yahweh El Shaddai. Amen po ba? Amen. Glory to God. Palakpakan natin muna ng malakas si Yahweh El Shaddai. Glory, 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 glory to God. Hallelujah. Papuri kay Yahweh lamang. Dakila ang kanyang banal na pangalan. Hallelujah. To God be the glory. Dakila ang purihan ng Diyos sa ating buhay. Kaya sa sandaling ito, dadako po tayo sa pag-share ng kanyang kabutihan. Sino po ba ang mga pinagpalang anak ni Yahweh El Shaddai? Tayo po, di po ba? Tayong lahat. So sino po ang nais mag-share? Nais mag-testify ng kanyang kabutihan? Sino po ang mauna? Glory to God, marami. Lahat po tayo pinagpala, di po ba? Amen. Sa pag-isip pa lang natin sa umaga, isang biyaya ang ating hininga na tayo ginising pa ng ating Yahweh El Shaddai sa presensya niya, sa kabutihan niya tayo sinamahan. Maghapon, magdamag, tuwi-tuwi na, sa trabaho, sa lahat ng oras tayo sinasamahan. Ano man ang ating sitwasyon, sa anumang oras sa pagkakataon, ano man ang ating ginagawa, si Yahweh El Shaddai nariyan lagi sa ating katabi. Amen? Glory to God. So, sino po nais mag-share ng kabutihan ni Yahweh El Shaddai? Amen? Baka kuhanin po ang oras mag-share ng kabutihan ni Lord. Hallelujah! Mula nang ako'y tawagin ni Yahweh El Shaddai. Okay. Sino po nais mag-share? Glory to God. Sige. Kaimut talaga ni Yahweh El Shaddai dahil sa kabila ng mga pangyayari, sa kabila ng mga nararanasan kong mga persecution, ako'y labis nagpapasalamat sa Lord. Dahil sa kabila ng nararanasan na kung ano-anong nararanasan at naririnig, napakaganda ng gospel sa araw na to. At nung intercession po, yun ang napagbilayang po namin. Sabi ng commandments ng Panginoon, love one another as I have loved you. Amen? Mahalin natin ang ating kapwa. Mahalin natin kahit hindi kaibig-ibig. Ibigin natin. Amen po ba? Kaya nakila ni Yahweh, kahit anong gawin sa atin, kapag ang Panginoon, if God is with us, who can be against us? No one. Kahit tayo ipipersecute, kahit tayo paringgan, dahil kasama natin si Yahweh El Shaddai, hindi tayo matitinag. Amen po ba? Dahil lahat ng ating ginagawa, iniaalay natin sa Diyos. Si ikaw at ang Panginoon ang nakakaalam sa ginagawa mo, at ang lahat ng iyan ay alay mo sa Kanya. Amen po ba? So, walang makakatinag sa atin sa lahat ng ating ginagawa dahil inaalay natin ang ating buhay. Salamat sa Lord. Dahil binibigyan tayo ng katatagan, binibigyan tayo ng katapangan, ng loob para ipagsigawan ang kanyang kabutihan. Amen po ba? Tuwi-tuwi na kasama natin si El Shaddai sa pagising sa umaga, sa maghapon, sa trabaho. Kahit anong oras, anong sandali, anong ginagawa, anong pinabibisihan, salamat sa Lord. Napakabuti ng Yahweh dahil nung ako'y tinawag ni Yahweh El Shaddai dito sa gawain niya, nung nasa Singapore po ako, grabing naranasan ko hanggang sa ako'y umuwi ng Pilipinas. Dahil ako'y napunta doon sa tinatawag ng mga kulto ko. Kulto na kung saan ginagaw ang banal na espiritu, wala nang espiritu ng Diyos sa akin, kundi ang nag-take over espiritu ng kaniliman dahil mga kulto. Hindi na ako makapanalangin, hindi ko na mabigkas ang pangalan Jesus. Thanks God, may ginamit ang Panginoon para ako alalayan. Ang mga boss ko, hindi sila Kristiyano, mga Buddhist sila. Ginamit pa rin ang Panginoon para dalhin ako kung saan ako'y nag-a-attend ng gawain sa Blessed Sacrament Church sa Singapore. Salamat sa Lord, marami doon nakapaikot na nag-pray over sa akin. Thanks God at ako'y dineliver ng Panginoon. Deliverance sa pag-deliverance na naranasan ko. To God be the glory. Subalit hindi doon at ang kwento hanggang sa ako'y umuwi ng Pilipinas. Talagang kinausap ako ng mga boss ko, sabi, Ben, masakit sa amin na walay ka dahil almost 10 years ka sa amin. We are family. Subalit, umuwi pa ako para mag-alay ng buhay kay Yahweh El Shaddai. Naglingkod sa gawain ni Yahweh ng almost 7 years sa Campbell, nag-Asherat ko. At doon, sabi ni Brother Mike, sino ang nais mag-ibang bansa? Ang pagkakaalam ko, hindi na ako makakalabas ng bansa, hindi na ako makakaibang bansa, makakapunta sa ibang bansa. Subalit, itinaas ko ang passport ko. Sabi ko, Lord, nais ko muling makakapag-ibang bansa. Ako
at dinala ko ng Panginoon sa bansang Cyprus, na kung saan halos ang buhay ko doon, halos wala na namang day off. Grabe, tinulong ako ng boss ko. Subalit gumawa ang pamaraan ng Panginoon. Ako'y nagkasakit. Sabi ko, kailangan ko ng doktor. Sabi ko sa boss ko, sabi niya, no, you're liar. Sabi ko, kailangan ko. Pumunta ako mag-isa sa doktor. Pagpunta ko sa doktor, sabi niya, full ang appointment nila. Subalit, bumalik ako sa amin, sabi ko, kailangan ko ng doktor. Hindi talaga tumigil ako, sabi ko, kailangan ko doktor. Dahil ang doktor ginagamit ng Panginoon sa atin. Yung palang ininom kong gamot, napunta sa puso ko. Yung Panadol na bilog. Dahil hindi ako minom ng maraming tubig na stuck sa dibdib ko at napunta sa puso. Hanggang sa wala na akong halos, wala ng buhay. 10 days na lupay ako, hindi na ako makapagtrabaho. Subalit, hindi pa rin kumilos ang Panginoon, hindi tinigilan ang boss ko. Dinala niya ako kahit nag-iingay, dinala niya ako sa isang espesyalista. Doon sa isang espesyalista, tinanong ako. At pinaikot ako sa 3 machines. Wala silang makita. Ang ulo ko, ang buong katawan, wala silang makita. Sabi ng doktor, tell me from the very beginning the history. Sabi ko, ako yung minom ng Panadol. At sabi ng doktor, bingo. Sabi din gano'n. Ang Panadol, napunta sa puso. Binalina ng boss ko. Sabi niya, don't you know that your fella is dying? Within 7 days, sa case niya, patayan ka. Subalit ako in 10 days na, buhay. Sabi ko, may Elsa na akong buhay. Kaya siya ang aking gabay. Kaya buti ni Lord, binigyan ako ng maliit ang kapsula ng tableta. Tinunaw ang Panadol na bilog sa puso ko. At muli ako, ginabayan ng Panginoon. At nirelease ako doon sa amo kong yun. Halos ikulong ako. Nakilala ko, ginamit yung kapatid niya nasa UK. Sabi niya, Maribel, gusto mong magsimba? Sabi ko, yes. Talagang umiiyak na ako dahil ang design ng puso ko talagang makakapagsimba. Doon, nakilala ko ang gawain ni Yahweh El Shaddai sa Cyprus na may gawain doon yun. Kinuha nilang number ko, kinuha ko sa number, hanggang sa nakakausap ko sila. Sabi gano'n, Maribel, umalis ka na dyan. Sabi ko, ihintayin ko ang pagkakataon na si El Shaddai ang bibilis. Gusto na ako pauwiin ng boss ko. Sabi niya, I will take you to airport and go home to Philippines. I say, no. Sabi kong gano'n. Kasi malaki pa ang bayarin ko noon dahil isangla namin yung titulo ng lupa ng papa ko para magamit sa pagpunta ko sa Cyprus. Kaya nakita ng Lord dahil kumilos ang Panginoon, ilang buwan ako hindi nasahuran. Pumunta ako ng immigration. Hanggang sa, yun, galit na galit yung amo ko kasi hindi niya alam na pumunta ako ng immigration. Doon, tinago niya pa yung passport ko, yun, nakasuhan sila dahil sa tinago yung passport ko na personal kong passport yun. Nakila si Lord dahil doon, kumilos kapangyarihan ni Yahweh El Shaddai na hindi niya ako pinabayaan sa kabila ng mga naranasan ko at doon muli ako nakapaglingkod ni Yahweh El Shaddai. Ibig po ba? Ganun kabuti ni Yahweh. Di po ba? Kaya ang sino mang tinawag ni El Shaddai, gagamitin yan. Tayo, bawat isa sa atin gagamitin, di po ba? Kaya, patuloy tayo mag-alay ng ating buhay. Ano mang sitwasyon, ano man mararanasan natin, i-alay natin sa Panginoon. Huwag tayong matitinag, ano man mararanasan natin. Kaya, salamat sa Lord sa buhay na pinaghihirap niya sa akin. Patuloy ko nang inaalay, binigay ko na sa Panginoon. Sabi ko, Lord, ano mang maglilingkod, ano mang pagtulong sa kapwa ko, gagawin ko dahil ito ang nais mo sa akin. Amen po ba? Glory to God. Salamat sa Lord sa buhay na pahiram. Kahit sobrang pagod, sabi ko minsan nasasabi ko sa Panginoon, Lord, pagod na ako. Subalit, naririnig ang Panginoon, naririnig niya. Sabi anak, naririto lang ako. Naririto lang ako, kasama mo. Kaya, tuloy lang, dahil alam ko kasama ko ang Panginoon, alam ko kasama natin ang Panginoon na bawat sandali, bawat highaki, bawat pagkakataon, naririyan si Lord. Di po ba? Amen. Kaya salamat sa Lord sa buhay na pahiram. Gabayan tayo, gagabayan tayo. At pagpapalain lubos. Kahit pagod na tayo, subalit pag-aray lang tayo ng buhay. Siya ang bahala sa ating buhay. Amen po? Salamat sa Lord. To God be the glory. Palapakan natin ang malakas ng Lord. Hallelujah. So, sino po ang nais mag-share? Siguro po may yan ka. Isa pa po, Sister Noemi. Palapakan natin malakas ng Lord. Salamat sa Diyos. Kasi, for all you know, nagkaroon po kami ng COVID outbreak. 13 sa residente namin ang may COVID.
So it is really hard, no? Pag may COVID sa mga residente. And before I go forward, lagi ako nag-pray sa Holy Spirit, Jesus, tatawagin ko na lahat ng mga santo, at most especially kay Saint Michael and to my guardian angel. Kasi, pag magbibigay ka ng gamot, kabilaan di ba? Lagay ka ng PPE, alis ng PPE, pasok na naman. At mahirap po. Pero sa awa ng Diyos, gumaling na po lahat sa aming mga residente. At kami ay free of COVID na. At may mga na-apektuhan din mga staff, pero awa ng Diyos, hindi po sila masyadong na-apektuhan. Only mild symptoms. At ang malaking pinagpapasalamat ko sa Diyos ay hindi tinamaan yung mga may COPD. Alam niyo naman yung COPD, di ba? Yung mapahina ang kanilang mga lungs. So, awa ng Diyos. Salamat Diyos na hindi mo sila pinabayaan. At kami rin po. Salamat po. Amen. Glory to God. Hindi mapapabayaan ang Panginoon. Amen po ba? Sige, tumayo na po tayo sa presensya ng Panginoon. At ihanda po natin ang ating mga sarili sa pagiginig ng mabuting balita. At ang gagamitin po sa hapong ito ang ating minamahal na preacher, si Brother Edgar Garcia. Amen. Glory to God. El Shaddai,
buhay at patuloy namin tinatamasan ang pagkakataon na kami makapiling mo sa pamamagitan ng iyong salita. Patuloy namin dalangin na hindi po masayang ang mga sandali na aming tinitigil sa lugar na ito, Panginoon. Pagpasay pagkalooban kami ng karunungan upang matuto sa salita at maging malakas sa buhay pananampalataya, sa pagsasabuhay at pagmamahal. Pagpapasalamat namin ito sa pangalan ni Jesus. Purihin ang Panginoon. Bilang Panginoon, maliwas sa bagay niya, nagagalak ang aking espiritu. Si Kristo ay narito na, halina na iwasan na, tayo ay tutulungan niya. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na. Aming lakas at pag-asa. Hallelujah, hallelujah. Aming lakas at pag-asa, naririnig sa tiyan, nakahandang tulungan niya. Hallelujah, dakila siya ang kasama sa hirap ang aking hawak. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na. Aming lakas at pag-asa. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Hallelujah. Ay manalangin na rin pa sa Lord Spirit. Amen. Panginoon, pagpalain mo muli ang mabuting balita na aming pagdinilayan. Gawin Diyos ang manguna sa amin sa tulong ng iyong Espiritong Banal. Kami ay magkaroon ng lakas sa buhay pananampalataya lagi kahit namihina. At sa pagmamahal na pinaglulo sa amin, kami magmahal din sa pangalan ni Jesus. Thank you, Lord. Ang ating pagninili ngayon ay hanguin natin sa Ebanghelyo ni San Juan, ang kabanata ay 13. Ang talata ay 31 hanggang sa sumusunod. Ang bagong utos. Pagkalis ni Judas ay sinabi ni Jesus, ngayon mahayag na ang karangalan ng anak ng tao
at mahahayag din ang karangalan ng Diyos sa pamamagitan niya. At kung mahayag na ang karangalan ng Diyos, ang Diyos naman ang maghahayag ng karangalan ng anak at gagawin niya ito agad. Mga anak, kaunting panahon na lamang ninyo akong makakasama. Hahanapin niyo ako. Ngunit sinasabi ko sa inyo, ngayon ang sinabi ko sa ilang sa mga Hudyo, hindi kayo makapupunta sa paroroonan ko. Isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo, mag-ibigan kayo. Kung paano iniibig ko kayo, gayon din naman mag-ibigan kayo. Kung kayo'y mag-ibigan, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Ito ang mabuting balita ng kaligtasan. Pinupuri ka namin ni Panginoong Jesus. Sige po, magsipo na tayo mga kapatid at nang tayo ay marami sa ating pagnilay. Kumusta na ang mga nagmamahal? Humihina na humihina. Ang nagmamahal hindi nagsasawa. Ayan. Pag sigaw pa lang, sawa na, hihina na. Puri na Diyos, hallelujah! Handa na ba kayo? Saan kayo handa? Sa pagkain? Nagutom yata kayo eh. Hindi pa? Hindi pa. Okay, patuloy tayo sa ating pagninilay. Ibang klase ng ating pagninilay ngayon. Napakalalim, napakalawak, at punong-puno ng masasabi ko dito. Punong-puno ng mensahe. Ayan, pero dahil sa napakalawakan ng salita niya, magnilay tayo sa ilang bahagi sapagkat kulang ang oras natin upang mapuno ang lahat ng mga bagay na ating gustong marinig sa pamamagitan ng ating gospel. Now, isa-isahin natin muna ang ilang bahagi ng mga sinutukoy ni Jesus Christ sapagkat sometimes pag nagsasalita si Jesus Christ ay hindi natin maunawaan. Maging yung kayong mga alagad ay nahihirapan din gawain. Kaya ang advantage lang natin ay pinagpapaliwanag ng mga bagong scholars, mga nag-aaral ng kanyang mabuting balita, kaya tayo ay natututo. Amen po ba? Kung kayo masipag po sa marami pa kayong mga tututunan aside from sa pakikinig dito sa gawain. Amen po? Kami lagi nagninilay. Umausok social media, puro social media ang pinagninilayan. Ayan. Kilala niyo ba si San Juan? Kilala niyo lang yung inyong Facebook. Kilala niyo ang kapitbahay, kilala niyo mga politiko. Pero pagdating ng tinatanong, sino si Juan? Hindi niyo alam. Ayan, ang unang ating bibigyan ng counting din ay nung sinabi ni Jesus Christ sa verse 31, mahayag daw ang karangalan ng anak ng tao at mahayag din ang karangalan ng Diyos sa pamamagitan niya. Yan, ipinapakita dito ang mga kapatid ang kaugnayan ng kanyang pagkamatay para maparangalan ng Diyos. Ayan. At sa kanyang sakripisyo ay narinig doon ang kanyang justice and mercy at napulfill niya ang plano ng Diyos at ang kanyang pagmamahal sa ating lahat. Amen po ba? Amen. At ang isa dong sagot naman na sinasabi ni Jesus Christ, at kung mahayag na ang karangalan ng Diyos, ang Diyos naman ang maghahayag ng karangalan ng anak. Ayan. Nung i-glorify ni Jesus Christ ang kanyang Ama sa pamamagitan ng kanyang pagsasakripisyo, pagkatapos noon, ang Ama naman ang magpaparangal sa anak niya. Amen po? At doon ay lumalabas ang kanilang relationship, ang reciprocal relationship between Father and the Son. At pag naparangalan na si Jesus Christ, magpaparangal din naman ang Ama sa kanyang anak. Ayan. Amen po? Amen. Doon lumalabas ngayon ang unity at power ng Trinity. Diba mga kapatid? Ang ganda, di ba? At ito ay gagawin daw niya at once. Gagawin niya ito agad. Ibig sabihin, ang kahulugan daw ng at once ay suggesting the swift and immediate glorification.
Ayan, at yan ay nire-refer doon sa kanyang resurrection, which ang naganap lamang sa ilang araw, which is ilang araw? Buhat pag sinamatan na buhay. Ayan. So, hindi tumagal lang, sakit lang. Di ba mga kapatid? So, ang ngayon, ang isang interesting dito na binabanggit ni Jesus Christ, ang pagbanggit niya ng salitang mga anak, sa English ang translation ay little children. Mga disipulo, tinawag niya mga little children. O, di ba, ang ganda, may very interesting ano. Bakit tinawag pa ni Jesus Christ na little children? Ito mga disipulo. Ano sa tingin niyo? So, dito daw sa gospel na ito ay ina-address niya ang kanyang mga disipulo as little children. Pero hindi ibig sabihin insulto ito. Pero kung matatanda na sabihan mo mga little children, tatawagin niyang little children mga disipulo. But ang ibig sabihin niya daw ay may sense of tenderness, care, and recognition. Ayan. Dahil sa kanilang dependency doon sa ating Panginoon. At isa pa yung kanilang immaturity. Napansin niyo? Ang tagal nilang kasama si Jesus Christ pero hanggang sa dumating ang panahon na kanyang buhay, nandun pa rin ang kanilang manasabi natin immaturity. Kaya ba immature na? Premature. Ano? Premature. Hallelujah. Tapos ako may premature. Ayan. At ang isang sinasabi dito sa salitang hanapin niyo ako, ngunit sinasabi ko sa inyo, hindi kayo makapupunta sa paroroonan ko. Nandiyan mo ba kayo? Narinig niyo? Hindi daw sila makapupunta. Kaharap niya ang mga disipulo, pero sinabihin niya hindi sila makapupunta sa paroroonan ko. Interconnected lahat yung mga sinasabi ni Jesus Christ. Itong gospel ni God ay napakayaman ngayon sa pagpupulgar o pag-reveal ng tunay na sinasabi ni Jesus Christ. So, ang journey ni Jesus Christ ay mabasabi natin very unique. Siya lang nakagawa nun, di ba? Ang kanyang pagkamatay at resurrection. At ito ay nag-i-imply na hindi makapupunta maging ang mga disipulo at tayo kung hindi tayo susunod sa Kanya. Ayan. Kaya na nabanggit niya yun. Ang lugar na ating tinutukoy ay alam niya na nasa taas, walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ni ayan, because siya ang daan. One way, one way Jesus. O ayos sa ating kanta ngayon, napaligtas sa ating gospel. Ayan. At doon ngayon lumalabas ang concept na pananampalataya, which yung mga alagad ay immature pa rin. Sa tingin ko, tayo dumaranas pa rin ng immaturity. Ano? Di ba mga kapatid? Hindi lang sila kahalang ni Jesus Christ, pero immature pa rin. Now, ang sinasabi doon ay hindi tayo makakapunta sa puno na naroroon ni Jesus Christ kung wala tayong pananampalataya at hindi tayo makakapunta sa destinasyon sapagkat si Jesus Christ lang ang I am the way, the truth, and the life. Amen? Purihin ang Panginoon. Now, patuloy tayo sa ating pagninilay at alam ko naman na pag sinabing disciples, alam niyo na ang ibig sabihin nito. Ano bang ibig sabihin ng disciple? Marami na tayong narinig na talakayan about those disciples. Anong definition pinakamalapit ng disciple? Follower. Tagasunod ni Kristo. Tagasunod. Ang isa pang definition ay learners. Ayan. Tayo ay mga learners. Hindi man tayo katulad ng mga na St. John, pero tayo ay learners. Followers. Okay. So, kapag tayo may pananampalataya at pumasok at naniwala kay Jesus Christ, tayo kinoconsider ng disciple. Nakuha niyo? Amen. Minsan may nakausap ko sa kapatiran na nagbigay ng kaunting payo sa kanyang dinaranas na struggle sa paglilingkod. At
Sinabi ko siyang, pag binanggit ko sa nilang disciple sa kanya, tayo ay disciple din ng Panginoon. Hindi niya makonsider na siya'y disipulo at hindi niya may tutulan na siya'y disipulo. Kayo ba disipulo? Amen. Kaya ang definition ng disipulo ay followers. So, buhat ng kayo manampalataya, tayo ay disipulo. Yung hindi sumusunod, hindi disipulo. Kabaliktaran lang. Amen po ba? Once na ikaw ay nanampalataya, disipulo ka. Amen. Amen? Ngayon, ang narinig ko sa isang pari, na once daw ikaw ay nabautismuhan, ikaw ay meron ng full responsibility sa pananampalataya. Nakuha niyo mga kapatid. Kaya pala hindi ka na pwedeng kumuha ng iba pang sakrament unless na may mag-umpisa ka sa baptism. Hindi ka pwedeng sumunod sa ibang mga sakrament. Talagang mag-i-start ka sa baptism para makakuha ka pa ng ibang sakrament. Naniniwala kayo? Sapagkat yun ang turo sa simbahan. Amen po ba? So, palatandaan. Sabihin natin, palatandaan. And the mark of being a disciple. Ano? Oh, nakuha na natin. Hindi natin yung gospel. Ano ang marka ng disipulo? Oh, ang palatandaan ng isang disipulo ay ayun, sinabi sa gospel. Ayan. Kung kayo'y mag-iibigan, makikilala ng lahat na kayo ang mga alagad ko. Ayan. Nanampalataya ka, no? Pero may inuutos. At yun ang magiging marka ng isang disipulo. Love one another. Amen. Amen po ba? Ang taong mundo, binabaliktad. Love another one. Nakuha niyo? Kayo ba nasang saan na kalagayan? Love another one o love one another? Love one another. Kapag love another one, hindi ka disipulo. Ha? Kaya ang marka ng disipulo ay love one another. Okay, children? Purihin ang Panginoon. Hallelujah! So, tayo ay laging may pagkakakilanlan maging sa tao, sa bagay, sa lugar. Di ba mga kapatid? Pag tinanong mo ang tao ito, Sister Lilia, ang pagkakalalan nyo? Lahat ng tao yan, mapagbiganahan mo sa isang lugar na kanilang kilala. Punta ka doon. Pag tinanggit yung pangalan na yun, kilala na, ito yung sikon, ganito, ganyan, di ba? Ipagkakakilanlan. Ito ba? Maging sa mga bagay. Kung mahilig ka sa isang ganito, pag sinabi, alam mo na i-describe. Amen. Sa lugar, papunta mo sa isang lugar. Pag binanggit mong Batangas, ano ba ang popular sa Batangas? Oo. Yung mga ang barako. Labas ang barako! Naghahanap na away, kami pala yung hinahanap. Ayan. So, yung one another ay inire-refer sa fellow believers. Ayan. Baka harap ni Jesus Christ ang inyong mga disipulo. Nag-i-start muna sa disipulo, hindi niya pinakausap yung ibang tao. Disciples muna. Yung kaharap niya. Ito yung distinct work na sumusunod kay Kristo na may malalim at sinseridad sa pagmamahal sa kapwa niya, brothers and sisters. Kasi aalis na si Jesus Christ. Yan yung napakagandang utos na kanyang sinasabi ng ang bago utos. Ayan. Ano ba yung bago? Bago nga ba? Ano ba ang bago doon? Narinig na natin sa mga lumang tipan, sinabi na rin na love your neighbor. O bago ba yun? Ano kaya ang bago doon? Ang galing naman ni Jesus Christ magturo. Kasi sa lumang tipan, binanggit na rin sa Leviticus chapter 19 verse 18 ay mahalin niyo ang iyong neighbor katulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. O di ba binanggit na sa lumang tipan, maging sa bagong tipan, nabanggit na rin yan. At very popular yan. So, yung love one another ay hindi naman bago sa New Testament times. At ibig sabihin, maging sa lumang tipan ay nabanggit rin yung love your neighbor as yourself. So, ito pa rin yung ancient commandment maging sa panahon ni Jesus Christ. Ayan.
Ang sinasabi dito sa mga nagninilay ng salitang new command ay ang salitang as I have loved you. Sabihin natin, as I have loved you. Yun ang bago. Naririnig nyo? Kasi kakaiba kayo magmahal si Jesus Christ. Amen po? So, ang command na yan, as I have loved you, ay maaaring natutukoy na isang bagong utos. Amen? At malalim. Di ba mga kapatid? So tayo dyan, tayo magninilay. Kung ano ang tinuturo ni Jesus Christ na kung paano siya magmahal. Sabi mo sa tabi mo, gano'n ka ba magmahal? Tinuturo ni Jesus Christ ang pattern kung paano tayo magmahal. Pattern. Sabi niya, love one another as I have loved you. Tinuturuan niya tayo, ito yung gagawin mo. Ganito ako magmahal. Amen ko ba? Harapin mo ang asawa mo. Sa asawa mo. Yan, ganun ba magmahal ang iyong asawa? Pag maganda pa siya? Pag kumulubot na? Magdinilay tayo dyan maya-maya, huwag kayong mainit. Basta mag-asawa ang pagdinilay, ako'y tuntua dyan. Ayan. Amen po, purihin ang Diyos. Hallelujah! Ayan. Ang binabanggit natin ay kung paano magmahalin ay pattern. Paano natin susundan. Ayan. And John chapter 13 verse 15, ang sabi nun ay, I have set you an example that you should do as I have done for you. Ayan. Ginawa itong halimbawa upang inyong sundan. Ayan. Si Jesus Christ ang ating example at mabuting halimbawa kung ano ang kanyang ginawang pagmamahal. Amen po ba? Amen. So how does Jesus love? Paano nga ba nagmahal ang Panginoon? Ayan. All the way. And being loved by Christ is the ground of becoming loving. Pag minahal ka ni Jesus Christ, yun ang way ng iyong pagmamahal. Parang echo. Sumagaw nga kayo, yung iba kung may echo. Oh, diba? So, pag sumigaw ko sa isang lugar na nagbabounce back yung sound, yun din ang babalik. Pag anong sinigaw mo, nakuha niyo mga kapatid. Sabi mo, pangit, pangit! Sabi niyo nga. Ikaw lang, ikaw lang, ikaw lang! May sumagot bigla eh. Ayan. Ikaw yun. Ayan. So, alam natin na may principle na naririnig tayo, you become what you eat. Narinig mo sa tang yun? You become what you eat. Ba't ka tumatawa? Yung mata ko sa pagkain, ano ang palalabasan? You become what you eat. Alam naman kumain kayo kung papayat. Pag kumain ka, tatapa. You become what you eat. Sa principle ng Bible, you reap what you sow. Ibabalik. Amen po ba mga kapatid? Nandiyan po pa kayo. Mahilig pa kayo sa pagkain. Nung bata pa kayo, wala kayong limit. Nung tumanda na, may sakit na. Takam-takam ka. Ayan. Sabihin natin, you become what you eat. O, yun ay sa pagkain pisikal. E pagdating sa pananampalataya, ganun din ang prinsipyo nun. Wala nang pagkaiba. Amen po ba? Purihin ang Panginoon. Hallelujah! Ayan. Bibigyan kayo ng isang kwento na very interesting ang kwento ito, mga kapatid. Sa isang lugar, sa isang bukid, may magkasamang magsasaka na may mga produktong ginagawa na hindi pareho. Yung isa ay gumagawa ng tinapay, popular yung panisado, ano man yung basta tinapay. Yung isa gumagawa ng, ano ba yung
gatas na nagiging butter. Di ba nagagawa ganun yun? Yung gatas, cheese, ano? Okay, pag sila ng produkto, hindi sila makagawa ng pareho. Ang ginagawa lang nila para makatikim sa isa't isa, nagpapalit. Nagpapalit na sila. Bibigyan yung isa, bibigyan yung isa. At ang usapan nila, 1 kilo pareho. So 1 kilo kong tinapay, 1 kilo mong butter, o di palitan sila. At tumagal ang panahon na ayos naman ang kanilang relasyon doon sa kanilang bigayan. Ito ngayong isang naggumagawa ng tinapay, nagduda ngayon doon sa naggumagawa ng butter. Sabi nung lalaki, parang dinadaya yata ako nitong gumagawa ng butter ah. Tinimbang niya yung butter. Eh, kulang. Kinumpronta ngayon yung gumagawa ng butter. Ang hindi yung kaso doon, nagpunta sa korte. Para magkasunduan. Eh ngayon, ang ginawa ng judge, tinanong yung gumagawa ng butter, ito ba na mali ang ginagawa mo? Wala siyang basihan kasi po ang aking basihan lang yung maliit kong scale. Okay, ang ginagawa pala niya kapag binibigay siya ng tinapay, wala siyang kiluhan na yung kiluhan. So, basta yung scale lang na ang gagawin niya, kung ano ibinigay ng pandesal, pinapantay niya yung timbang doon sa butter. Wala siyang kiluhan eh. Kaya pala sila sa scale, parang pareho. Parang pareho lang. Ay ngayon, natuklasan ng korte na kulang pala yung binibigay na pandesal. Ay, ang ginagawa naman ng gawa ng butter eh, pinapareho lang eh. Eh di kung kulang yung bigay ng isa, pareho lang sa butter. O ano ang aral doon? Sila pa lang nandadaya, hindi yung may butter. Pinaparehas lang eh. Sino madaya? Yung pandesal. Kawamang pandesal na dami kami. So, ang point doon, nagre-reklamo siya na kulang. Siya pa yung kulang. At siya yung may kasalanan, siya yung nandadaya. O, hinahanap niyang mali yung isa, siya pala yung may mali. Kaya kayo maghahanap ng mali, baka kayo pala ang mali. You reap what you sow. You become what you eat. Kung kumakain ka ng mabuting balita na mabuti, lalabas ang mabuti. Walang lalabas ang gawain nito na tumanggap ng salita ng Diyos. Paglabas dito, ay ang salita ay pangit. Nakuha niyo mga kapatid. Punta ka sa pagtitipon ng mga hindi mananampalataya. Marami kang mapupulot doon. Kung ano yung napupulot niya ng lumang buhay sa pagtitipon ng mga makamundo. O diba? Nakikita mo yung mga alahas, yung mga kung ano, no? Diba? Magmamalaki mo. Amen po? Isang example lang yun. Amen po ba? Kaya pag lagi kang galit, paglabas mo galit ka pa rin, ano yung kanain mo? At yung kaharap mo, siya rin yung kakainin niya. Ay galit ang dala mo eh. Nakuha niya mga kapatid. Pero yung dala-dala mo ng pag-ibig at kababaan loob dito sa gawain, paglabas mo, yung kaharap mo, makakakainin ng mabuti. Amen po ba? Purihin ang Panginoon. Kaya yung mga kamundo, kapag away din. Lalo na yung usok-usok sa social media, yung mga road rage. Palala ng palala. Kaunting komosyon sa kalye, away. O, pag nagalit yung isa, ano, kapalit? Galit. Ayan. Amen po ba? Pero kung pasensya yung natutunan sa gawain nito, paglabas mo, pasensyoso ka. You become what you eat. Amen po? Purihin ang Diyos, hallelujah! So, number 1, ay kung paano nagmahal si Jesus Christ, laying aside status and becoming a servant. In John chapter 13 verse 1, nung binigyan na example ng mga disipulo nang maghugas ng paa si Jesus Christ sa kanyang mga lagay. Amen po? Nandiyan po kayo?
Siya ay Diyos, ang katawang tao, at di kayo maserban, at ang ginawa niya ay naghugas ng mga paa ng mga alagad, at tinututulan ni Pedro na huwag na hugasan. Kung huwag magpahugas, hindi sa parte ng kanyang buhay. Amen po ba? At ang tradisyon pala ito ng mga Kristiyano ay nagsisimbolize ng washing feet ay nagsisimbolize ng humility, service, at spiritual cleansing. Ayan. At ang represent ito ng serving others. Ayan. Humble task ang desire na makasunod kay Jesus Christ at ito ay nagre-represent ng pag-ibig. Kaya yung paghuhugas ng paa ay simbolo ng kababaan at service. Ayan po. Meron din nagmi-mirror ng baptism at continuous purification sa kasalanan natin at ng kasalanan ng mundo. Ano yung una? Laying aside status. Ang mahirap sa mga professional, mahirap yan na bigla mong tuturuan ng mga spirituality, yung mga matataas ang pinag-aralan. Sabihin sa iyo, marunong ko pa sa akin. Amen po ba? Lalo na yung mga, halimbawa, ikaw ay kinakausap ng mga may edad sa iyo, sasabihin sa iyo ay, papunta ka pa lang, pabalik na ako. Narinig na yun? Papunta ka pa lang, pabalik na ako, ba't mo ko sasabihin ng ganyan? Ay, hindi mo tinanong, saan ka nagpunta? Dapat ang tanong nyo, yung balik ang tanong, saan po kayo nagpunta? At kayo pabalik na? Amen po? Yan yung mga matataas ang loob. Amen po? So, ikalawa ay unconditionally. Ito yung napakabigat na ginawa ni Jesus Christ. Kaya tinuturing na ang pag-ibig ng Diyos ay tinatawag na agape love. To love unconditionally. Ano ba Tagalog sa unconditional? Walang hanggang pag-ibig. Ayan, ito daw ay highest form of love. Pinakamataas na uri ng pag-ibig. Ayan. At kontrast ito sa philia love, which is brotherly love. Ito ay nag-i-embrace ng sacrificial love. Persist regardless of circumstances. Ang isa pa dito ang Tagalog ay yung walang kapalit. Diba walang kondisyon, walang kapalit. Nagmamahal ka kahit walang kapalit. Ayan. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. In 1 John chapter 3 verse 16, this is how we know what love is. Jesus Christ laid down His life for us. And we ought to lay down our lives for our brothers and sisters. Yun ang matindi. Ginawa ni Jesus Christ, ialay ang kanyang buhay. Pero sinasabi niya na, ialay din natin ang ating sarili sa ating mga kapatid. Kaya niyo yun? Kaya natin ba yun? Kasama ko dun ha. So, minahal tayo ng Panginoon even though we don't deserve it. Pero yun mo yun? Ikaw ay makasalanan, minahal ka niya, di ba? Siya na walang kasalanan, yung ating kasalanan daw itinuring na kasalanan ng Panginoon para lang tayo iligtas. Grabe yung pagmamahal, no? Amen po ba? Ikaw yung makulit. Talagang kahit anong gawin ay ikaw ay lumiligo, pero minamahal ka pa rin ng Panginoon. Ganon magmahal ang Panginoon. Amen po? Sa kabila ng ating mga feelings, ay tayo ay minamahal ng Panginoon. Amen. So, ikatlo ay sacrificially. So, He gave His life for us because we are His friends. Yung sinasabing, I have loved you, ay ganito ang sinasabi si John 15:13. Greater love has no one than this, than to lay down one's life for his friends. Dati tayo kaaway ng Panginoon, pero ngayon tayo itinuring ng kaibigan. Kayo may kaibigan. Paano nyo na tinuturing ang iyong sa kaibigan? Yung tunay na friend, ha? Hindi yung peke na friend. May nagsasabi na yun daw iyong mga secret, alam ng iyong friend, pero hindi alam ng magulang. Totoo ba yun? Pag-uusap kayo sa isang kaibigan, pero sa iyong pamilya, hindi mo siya masabi. Pero sa kaibigan, nababanggit mo. Problema, sekreto, ano ba? Ganun ang turing na friend, di ba? Yun ang definition ng friend, eh. Mas malapit ka pa sa isa't isa.
So dati-dati ngayon ang turing ni Diyos na ating Diyos ay tayo kaaway ngayon tinuring na tayong friends. Sapagkat sinasabi niya ang sinasabi ng Ama para sa akin, sa kanyang anak at sinasabi rin sa atin. Iyan ang ibig sabihin. Amen po. At in Philippians chapter 2 verse 3 to 4 ay ito naman ang ating misyon. Basahin natin sa Tagalog na naman tayong bisita. Meron pa kayong Bible? In Philippians chapter 2 verse 3 to 4, huwag kayong gagawa ng anumang bagay dahil lamang sa hanap ninyong matanyag. Bagkus, magpakababa kayo at huwag ipalagay na kayo mabuti kaysa iba. Amen. Ipagmalasakit ninyo ang kapakanan ng iba. Amen. Ang sabi sa English ay, considering others better than yourselves. Grabe po kung no? Kung mahal mo ang sarili mo, ang inuutos ni Jesus Christ through St. Paul ay consider mo na mas better yung kapwa mo kaysa iyo. Salit niya, no? Kung mahal mo ang sarili mo, dapat mas mahal mo yung iyong brothers. Kaya sabi natin, considering other better than yourself and look out for our other interests, not just your own. Hindi lang ikaw, sarili mo, hindi intindi mo. Okay niyo mga kapatid. Nandiyan pa ba kayo? Amen. Ano yung number 1? Kung paano magmahal si Jesus Christ? And becoming a servant. Ikalawa, unconditional. Ikatlo, sacrificial. And number 4, last ay active love. Sabihin natin active love, active love. Kung si Jesus Christ ay nag-serve, tayo ay magse-serve din. Amen. Pasa-pasa at active. Amen po! Nandiyan po ba kayo? Ako ay may share sa inyo last week, isang napakagandang experience pagdating sa pag-ibig ng Diyos sa mga nalilingkod. Lagi kayo na-experience Kaya bibihira naman mag-share sa inyo sa sharing, but I share it kapag may kaugnayan sa ating pinagninilayan. At ito yung active love na hindi tumitigil ang Panginoon sa mga nagsiserve sa Kanya. Naniniwala ba kayo? Amen. Ang Diyos ay laging kumikilos? Kahit hindi mo napapansin? Nandiyan mo ba kayo? Lahat kasi ng bagay na napapansin lang natin, yung nakikita mo, pero ang Diyos pala, kahit hindi mo alam, doon. Nandiyan mo ba kayo? Noong isang araw, nakausap ko yung anak ko, hindi nakapasok sa work, at dahil nagkaroon pala ng sipon na nahawahan daw ng kanyang mga asawa, so hindi siya pumasok. So alam mo yan, pagdating sa mga anak, kakaroon pa ng yung feeling na mga ano, kasakit, diba? Ganun, yung nafe-feel ng magulang, yung nararamdaman ng anak, at anak mo yan. Pero dahil sa pagmamahal ng Panginoon, alam pa naman pagagalingin sa ng Diyos, for sure. Amen. Doon nag-umpisa yung aking sinasabi ko sa inyo kung paano kumikilos ang Panginoon. Now, next, nung ako'y busy lagi ako sa computer, nung paggagawa ko ng yung mga slides, nagawa ko sa computer, hindi ko nalipat doon sa USB para ilipat sa laptop. Yung slide, PowerPoint slide, ano gagamitin niya namin sa mas? Lord, ano nangyayari? Bakit nawala sa isip ko na transfer yung slide doon sa USB para magamit sa mas? So, kumilos ang Panginoon. At ako na may nananampalataya na siya ay hindi nagpapakaya. Noong ay tumawag sa anak ko, nasa bahay, hindi umalis kasi may sakit. Umaalis yun lagi sa bahay. At pag ako tumawag sa bahay, mga wala sila kung saan sila, kung mayroong trabaho o may busy, hindi ako kakontak. Eh, nung time na yun, natin yung anak ko si DJ. Eh, napansin nyo, ang tagal natin doon sa labas, sarado pa yung simbahan. Paano ko malalaman kung okay yung aking computer o hindi? Eh, 10 minutes na lang sa amin buksan yung computer. 10 minutes before the mass. Nagits yung aking kinuwento. And then, tawag ako kay Ena. Ano yung pagkakasakit ni AJ may purpose? Kasi kung hindi siya nagkasakit, sino tatawagan ko? Di palpak yung aming slides. Nandun siya, 10 minutes, tawagan ng anak.
Buksan mo ang computer, ito yung password, ito yung folder, ito yung file name. Ang problema ko, kapag ang email ay pumagal, hindi ka niya papasok, maghihintay ka ng matagal. Pero nagulat ako, pagkasabi ko kay EJ, natin agad sa computer, sa cellphone. Oh, thank you Lord, hallelujah. Kaunti pa Lord, 7 minutes, 5 minutes, tuwatak na yung oras. Sister Rami, manalangin na ikaw. Nanalize na Rami, ako naman nakikipag-usap. Mabisi ako sa ginagawa ko. 2 minutes! Tatawag na si Father. Yung cellphone ko, kapag may download, hindi ko makita basta-basta yan kung saan pumupunta eh. Nung pagbukas ko ng phone doon agad, nasa ko na agad ng phone, doon na agad. 1 minute, check! Pasok sa computer, taran! Taran! Very simple lang ito. Pero, ganun ang sinasabi ng Panginoon kapag ang pagmamahal ng Diyos ay laging active. Yung pagsisilbi mo sa Panginoon ay hindi yan masasayang. Yung sinasabing active, lagi yung buhay. Amen. Kahit na kayo malamya-lamya sa paglilingkod, yung uurong ka na, hindi mo tawag doon na bumababa yung pagmamahal ng Panginoon, laging high. Kaya para lagi kang high. Amen. Pag ang Diyos na ay lumaya sa kanyang pagmamahal sa atin, wala na tayong lahat. Amen po? Buhay ba ang Diyos? Magalay mo sa tayo mga kapatid. Kung kumain, I have loved brother. Yung video. I have loved you. Pakinggan niyo ang awitin ito, mga kapatid. With my loving God.
Salamat Panginoon. Sa iyo po yes, O Lord. Salamat Panginoon. Hallelujah. Tayo pasalamat sa Panginoon sa kanyang kabutihan. Tayo madalangin ng Father, the Son, Holy Spirit. Amen. Panginoon, sa iyong pagmamahal ay malaking pasalamat o Diyos. Inalay mo ang iyong buhay para sa aming lahat upang kami mabuhay. At ang panahon ng buhay ay buhay pa rin kami sa piling mo, Panginoon. Ang tunay na buhay na lagi mong inaalok sa amin. Salamat sa iyong pagmamahal, Lord. Kami po ay nagmamahal. Kung walang iyong pagmamahal, hindi kami pwedeng magmahal. Pagkat ikaw ang unang nagmahal sa amin, kaya po kami nagmamahal. Kami patawarin kung inyo pong pagmamahal ang kapalit ay galit at po sa kapwa. Kami patawarin sa aming pagkukulang. Minahal mo kami, ngunit kami po ay hindi nagmamahal. Kaya sa oras ito ay nire-request namin ang aming Espiritu na patuloy palakasin upang patuloy kaming magmahal at kami pailinisin sa anumang karamihan upang ang pumalit ay pag-ibig sa aming puso at kami patuloy na magmahal. Dahil kung aming kapwa ay hindi ka mahal-mahal, utos niyo pa rin na kami magmahal sa isa't isa, Panginoon. At alam ko, Diyos, ang pagmamahal na yan at ang panahon ay babalik sa amin, sa mga taong aming kinamumuhian, sa mga taong aming ayaw namin makita kahit ang mukha, Panginoon. Ngunit dahil sa iyong pagmamahal ay kaya namin silang harapin ng iyong pagmamahal, hindi dahil sa atin. At sila po ay mamamahal namin at makakalimutan ng anumang mga nagawa sa amin. At hindi namin iintindihin ano man ang aming naririnig. Ang iyong pagmamahal ang aming laging iisipin upang kami patuloy na magmahal. Magmahal at magmahal, Panginoon, na ginawa mo sa amin na hindi mo kami tinitilinan at tinilubayan upang kami makalapit sa iyo, Panginoon. Kaya marami pong salamat at sa iyong pagmamahal ay patuloy mo kaming pinagpapala at ang aming mga kailangan sa buhay ay inyo pong ipagkakaloob sapagkat patuloy mo kaming minamahal at maging aming pahilingan na kasunod sa mga prayer request ay inyo pong ipagkakaloob sa pangalan ni Jesus. Ganyan ka magmahal. Ikaw ay patuloy nagsisilbi sa amin nang walang kapalit at patuloy na ang sakripisyo na pinali sa amin. At ang iyong pagmamahal ay patuloy na buhay. Buhay lagi. Kaya Panginoon, salamat po at ang mga kahilingan namin na kapag kami nagmahal ay iyo pong tutugunin sa pangalan ni Jesus. Alam naman ito, Panginoon, maging aming katawang pisikal ang hihinag na kasakit dahil sa iyong pagmamahal. Sa iyong mga sugat kami iyong pinagaling. Salamat po, Panginoon. Ang aming sasabihin ay salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Salamat sa iyong kamulihan at pagmamahal. Amen. Pagkain ng Diyos. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Ating pangalan. Pagpapasalamat. Aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan dahilan kung bakit ako'y pinili mo't inalagaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Di magsasaya sa piling mo. Don't worry about anything, but in all your prayers, ask God for what you always ask to Him with a thankful heart. Amen. Kung may pagsubok man,
o kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw, Jesus, na aking sandigan, di mo ko pababayaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ang katulad mo. Happy birthday! Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang na sa piling mo. Amen. Praise God. Hallelujah, Jesus. Salamat, Panginoon. Thank you so much. Thank you so much. God bless us all. Bless na po po na.